We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. 5 sa 19 ka mga armas ni Pastor Apollo Kibuloy gisurrender sa gingong executive pastor niini ngadto sa kapulisan sa Davao Region. Department of Agriculture Region 10 gipasigarbo nga posible ang 20 pesos matag kilo nga presyo sa bugas sa riyon. Apan ubang mag-uuma, dili kumbinsido. 5 ka individual nga nagapanakop og flying fox kun kabog, arestado sa Davao City. Og atong tilawan ang gipasigarbong kinila with seafoods sa Davao City nga ginabalik-balikan sa food goers. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. 5 sa 19 ka armas ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy gisurrender na ngadto sa kapulisan sa Davao Region. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Human giserve sa Civil Security Unit sa Police Regional Office 11 ang license revocation sa mga armas ni Kingdom of Jesus founder Pastor Apollo Kibuloy ni adtong May 2, 2024. Gisurrender na sa kampo niini ang pipila ka mga armas sa pastor Miyerkules sa kadlawon. Gidawat ni Marlon Acobo, ang executive pastor o representative ni Kibuloy sa gawa sa usa ka tulunghaan sa Davao City ang notice. Human sa pag-serve sa notice, dayon nga gisurrender ang 5 sa 19 ka armas nga gilangkuban sa usa ka Colt rifle, 2 ka Barrett pistol ug 2 ka Metrillo pistols. Ang nahibiling 14 pa ka mga armas. Nabaligya na matud pa. So pagka-receive niya sa notice, gisurrender man po niya ang 5 ka firearms, bali composed of 1 ka rifle o 4 ka pistols. Plus 14 documents na nagpatunay na nabaligya na ni Pastor Kibuloy ang 14 other firearms niya. So May 2 pa na surrender around 4:40 AM. Sa karon, wala pa ideya ang kapulisan sa lokasyon ni Kibuloy. Kinsa pa dayong ginapangita luyo sa ginatubang ni ining managlahing kaso sama sa human trafficking, child abuse ug uban pa. Hinoon, gipasalig sa kapulisan nga duna sa lay koordinasyon sa Davao International Airport Police kung ugaling mugawa sa dakbayan ang pastor. Naga-monitor man pod ang Davao International Airport kung mugawa si Pastor Kibuloy or dili. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka panimalay sa Cagayan de Oro City ang naugdaw kung asa 5 ka mga magbanay nga nagpuyo niini ang apektado. Kabumbiruhan naglisod kuno sa pagresponde gumikan sa kapiot sa dalan. Ani ang report. Bagang itom nga aso nga halos milukop na sa kalangitan. Ingon ani ang eksena human miulbo ang usa ka sunog sa Proc 4B, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Pasado alas 2 sa hapon adtong Martes. Matod sa BFP, palisuray ang pagsulod sa lugar tungod piot ang dalan. Ingon man, adunay mga nakaparadang sakyanan sa kilid sa dalan. Tungod niini, miabot sa ikaduhang alarma ang maong sunog. Sa insidente, usa ka ginang nga residente sa lugar ang nasamdan, human iyang giluwas ang anak nga natulog sa kwarto. Dako siyang arrest kung atong hunahunaon ba kung wa to kagawas tong usa sa iyang anak. So katong si Mrs. Florencia tingalan. Isulod na siya balik di ay. So sulod siya balik din isaka siya dito sa second floor sa katong kung asa iyang anak ug katong iyang tulo ka apon natulog. Sa kadako sa kalayo, wala na kini napakgang sa kabumbiruhan ug naugdaw gayod ang mong balay. Tungod sa kakalit sa hitabo, wala sab na selbang gamit ang mga tagbalay. Dali ra kayong kuryente ang kalayo. Dali ra kayo ni kuan dito tungod sa
kuan mga itong kainit po, naugan ang kastanan ng mga gamit. Dali kurot, walay na kuha. Kay pag-abot na mo din mga tuguro to, 2 o'clock, alas 2, wala na. Karon, padayon ang investigasyon sa kabumbiruhan apan usa sa ilang ginalantaw nga problema sa linya sa kuryente ang sinugdanan sa sunog. Mukabat sa kapin 600,000 pesos ang damyo sa sunog base sa datos sa BFP. Kanang ining pansak nimo sa kanang unsa na appliance. Pansak nimo nya dili na sa muon kato yung appliance miskin pansak nimo imo sang tanggalon kay imo sa gipansak balik o aya pa sa nion. So na mga loose connection ba, so dapat ilisanan na siya. Anaa sa 5 ka pamilya nga nagpuyo sa mong balay ang apektado sa sunog. Nanawagan karon ang mga biktima og hinanaling tabang sama sa sinina gamit pang tulog ug pagkaon. Busa para sa mga buot mo tabang, mamahimo nga magpadala sa numero nga makita sa inyong TV screen. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. 5 ka mga residente sa Barangay Malagos sa Davao City ang gidakop human nasakpang nagapanaga og large flying fox o kabug. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tabanog ang ginagamit sa mga dinakpan sa pagpanakop ug kabog. Ubos sa balaod, ginabawal ang pagpanakop sa samang mananap, sanglit gikonsidera na kining endangered species. Upat ka mga large flying fox o kabog nga lakip sa endangered species ang nataga sa 5 ka individual sa Sitio Colong, Barangay Malagos, Davao City. Busa, gilayon silang giaresto sa kapulisan, uban ang representante gikan sa DENR, sanglit ginabawal ubos sa balaod ang pagpanakop sa maong mananap. Ang pamamaraan kasi ng paghuli dito sa flying fox, sir, is magpalipat sila ng saranggola, yung kite. Tapos dito sa kite, sir, doon sa tali may hook na nakakabit, sir. So upon mga 6 PM siguro, sir, more or less mga 15 minutes lang kasi yung ano niyan, sir, yung duration na galing from habitat nila, lilipat yung mga flying fox natin papunta doon sa ibang area kung saan sila kumakain. Sulod sa 15 minutos, ginatiming matud pa sa mga dinakpan ang pagpalupad sa tabanog aron mosabit ang pako sa mga kabog. Based sa statement nila, sir, yung sa nakuha nating 5, sir, bale for consumption lang nila yun, sir. Gipasakaan og kasong paglapas sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga suspect. Hinoon, nakapiyansa rasab sila sa kantidad nga 12,000 pesos matag usa. Sumala sa otoridad, dako ang papel sa kabog, isip pollinator sa mga bulak ug mga punuan sa prutas aron ma-maintain ang ecological balance. Mas dako ni sila og role kay dili lang flower ang ilahang i-pollinate but also known sila nga mo-disperse og seeds sa mga dagkong kahoy. Dunay pahimangno ang otoridad labot sa pagkaon ug samang mananap. So far, wala gyud tay igo nga scientific study diri sa Pilipinas nga makakuha ta og sakit sa pagkaon ani nga mga hayop. Pero naay mga study sa uban nasod nga naay mga cases nga ma-transmit ang ilang sakit sa ato sa mga tao. So sama ato example sa coronavirus. Sara, nanawagan ang DENR sa katawhan ug walay dunay matnunan nga sama mga insidente gilayon kining i-report sa pinakaduol nga DENR office o dili baka sa kapulisan aron nga maprotektahan ang wildlife. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Department of Agriculture Region 10 gibutyag nga posible kunong maabot ang 20 pesos per kilo nga presyo sa bugas sa rehiyon. Apan pipila ka mag-uuma nagpanglingo sa maong panglantaw sa DA. Atong sayro ng detalye diini pinaagi sa RTV Presents ni James Pauloya. Usa sa gihatagan karon og prioridad sa bag-ong Regional Director sa Department of Agriculture Region 10 ang makaproduce og dekalidad ug barato nga bugas. Gani sa iyang unang adlaw sa pwesto, gibutyag niini nga kaya kuno nga mahatag sa rehiyon ang tag 20 pesos per kilo nga locally produced rice. Kinahanglan lang kuno nga makontrola ang production cost sa pag-uma, saktong makinarya ug maanad sila sa mga bagong teknolohiya sa pagtanom ug humay. Kung ang mga mag-uma naa sa
sa 30,000 lang ang iyang gastos sa hektarya, ug naa sa 5.5 tons ang average nga yield, that's 20 pesos kilo of rice. That's 6 pesos to 7 pesos per kilo cost to produce rice. Mahimo ba na? Mahimo. Kinahanglan ng tanan magtambayayong. Gibisita sa GMA Regional TV1 Mindanao ang usa ka basakan sa Alubihid, Misamis Oriental. Alang kang Tatay Estropyo, imposible kuno ang giingong 20 pesos matag kilo nga bugas. Ilabi pa nga daghang problema ang ilang gisagubang, partikular ang epekto sa nasinating nga El Nino o hulaw ug ang mahal nga presyo sa abono. Mas maayo mo palit na lang kog bugas kaysa kukoy magtanom. Kung malugi magtanom ra kay guro ka malugi. Halos di ka pa makakaon kay malugi gyud. Kung inaantag 20 lugi. Ug inani gyapon presyo sa abono. Usasab sa nagpalisod og samot sa mga mag-uuma ang hinay nga aga sa irigasyon. Makita man ang tubig nga gadagayday sa irigasyon dinhi sa usa ka basakan sa Alubihid sa Misamis Oriental. Apan sumala sa mga mag-uuma nga dili na kini supisyente pa aron makapatubo sa ilang tanom nga humay. Gani, kining usa ka kahon sa gitamnan og humay nga tapad lang mismo sa maong irigasyon nang liki na ang yuta ug sumala sa mag-uuma dili na kini mapuslan pa. Hinuon aminado man sab ang buhatan sa Department of Agriculture 10 nga aduna pay daghan nga kinahanglang iplastar una makabot ang tinguha nga 20 pesos per kilo nga presyo sa bugas. So I think it can be done in 3 years. And that is one of the project that we call it rice #rice at 20 in 3 nga ang isa sa mga programa dinhi sa Region 10 nga atong suportahan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. El Salvador City LGU sa Misamis Oriental magpatukod og mas dako og modernong integrated public market. Mga market vendor temporaryo unang ibalhin ang ilang mga pwesto. Ato ibalik si James Pauloya. Gitapok sa El Salvador City LGU sa Misamis Oriental ang kapin usa ka gatos nga mga market vendor nga maapektuhan sa ipatukod nga integrated public market sa syudad. Hinungdan nga gipasabot sila sa market committee sa syudad ug giisgutan ang ilang temporaryo nga kabalhinan. Sigon ni Night Market Committee Administrator, retired Colonel Carlos Alvarez, nga anaa lang sa usa ka gatos ka mga stall ang anaa sa temporary market. Busa nangita kuno sila og pamaagi aron maakomodar ang tanan. Dunay mga stalls, dunay mga sections nga diin sa usa ka store duha sila mo occupy. Now para malikayan nato ang medyo gamay nga para hapsay ang atong pagpahigayon. Ato silang grupo, magpili sila kung kinsa ang ilang gusto i-partner sa ilang stalls. Sugdan ang pagbalhin sa mga market vendors karong Mayo 18. Ipatuman na sab karon sa LGU ang bagong taripa sa mga market stalls nga nahisubay sa ilang market code ug new tax code sa syudad. Nangayo sila og pagsabot sa mga maapektuhan nga mga negosyante ug paningkamutan kuno sa LGU nga mahuman ang bagong merkado sa labing dali nga panahon. Medyo marag na taasan mi pero gipasabot man gyapon mi didto ganina. Di. Wala mi mahimo kay mao man gyud ba maligya man mi, gusto man mi maligya. Gi-studyhan sa atong committee, pinaagi sa atong halandong mayor nga diin siya mo'y chairman sa committee pa nga diin dili pud maglisod ang atong mga mamaligyaay. Yes, ato yun ang timbang-timbangon. Pahimangno sa market committee sa mga ambulant vendor nga bawal gihapon ang pagbaligya og mga perishable items gawas sa merkado subay sa ordinansa sa syudad. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Mga kapuso, dunay nasiplatan nga cloud cluster o tapok sa mga panganod sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa pag-asa, posible kining mahimong low pressure area o musulod sa PAR sa mga musunod nga adlaw. Samtang padayon gihapon ang epekto sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng muulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Soc-Sargent ug Davao Region. Wala sab giwala sa pag-asa ang tsansa sa pag-ulan dala sa localized thunderstorms. Posible ang heavy to intense rains busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gawas sa lami ang mga prutas, lakip sa ginabida sa Davao City ang inihaw o ginilaw. Gani dunay kananan sa syudad nga pipila ka dekada na nga nagabaligya niini o ginabalik-balikan gayud bisan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Atong tilawan kining mapawaw ka nga inihaw o ginilaw sa report ni Kent Abrigana. Sa kahumot o itsura pa lang, sigurado nga maglaway gayud ka ining mga inihaw o ginilaw sa usa ka kan-anan sa Salmonan, Quezon Boulevard sa Davao City. Naglaray ang fresh seafood nga pwedeng kapilian. Mga kapuso, gawas sa kinilaw, usa-usab sa mga popular na mga pagkaon dinhi kay ang unsa ma'am. Aning mga panga, utot, pangahulo. Okay. Belly, naputay pusit, naputay bandatian. Okay. So, naputay bulobol. Okay, sumuning mga perfect nga ipares ma'am no sa ato ang kinilaw. Sumala sa tag-iya ang ilang recipe. Konsepto mismo sa tag-iya nga si Lola Luz. 5 ka dekada na ang milabay. Unang butangan ugasin ug vetsin ang isdang tuna. Dayon isagol sa tuna ang gislice nga luya, radish ug bombay. Sa lahing nga bowl ibutang ang calamansi extract o gidugmok nga sili. And finally isagol ang maong sauce sa ubang ingredients. Ug mao na ni siya to ang finished product, ang specialty sa mga tindahan na gipamana sa ako ang lola sa amo, ang kinilaw. O karon mga kapuso, ato ng sulayan sa kani ato ang gi-prepare na buntot sa tuna. Okay? First off mga kapuso, no, very tender kung i-ano nimo, kung i-slice na. Ug karon ato na pud siyang tilawan. Very smoky, very fresh. And I'm sure sakto kayo na siya parisan sa ato ang kinilaw. Suwak mga kapuso. Tungod sa kalami, bisan ng ubang personalidad sama ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, napawaw sa inihaw o kinilaw sa maong kan-anan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Karong nagkaduol na ang Mother's Day, nag-abiso na daan ang mga mamaligyaay sa Zamboanga City nga posibleng musaka ang presyo sa mga bulak nga sagad ginarigalo sa mong okasyon. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Karon pa lang, naghuna-huna na kining pipila ka mga estudyante sa Zamboanga City nga regaluhan og bulak ang ilang mga inahan sa Mother's Day sa Domingo, Mayo 12. Rose. Symbolize siya og love. Tulips, sir. Kasi kato nakakita siya sa tulips na like na siya na lindot daw ang tulips. Gusto daw niya makareceive ingaton. Dinis sa mga flower shop sa San Jose Road sa Zamboanga City, nangandam na mga mamaligyaay sa pagdagsa sa mga mamalitay ug bulak. Apan karon pa lang, nagabiso na sila nga posibleng mosaka ang presyo sa bulak, ilabi na ang rose. Sa karon mapalit pa sa 400 hangtod 1,600 pesos ang matag bouquet sa rose. Apan posible kining mosaka og 100 pesos depende sa supply nga mga bot. Pero kung Mother's Day na, mosaka jud na. Depende na siguro sir kung pila na ang price mo abot sa amo ang supplier. Nagmenos sab matud pa ang mga nangabot nga supply sa bulak gikan sa mga supplier sa Manila, Bukidnon ug Cagayan kay posibleng naapektuhan sa El Nino. Usahay gamay lang daot ang bulak mo abot sa amo Affected jud me. Hinuon doon na may alternative nga pwedeng pangregalo gawas sa fresh flowers. Sama sa money bouquet, plastic flower bouquet o chocolate bouquet na mapalit gikan sa 400 pesos ngadto sa 1,000 pesos. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Alang sa mga nangita o kasuruyan karong ilabihan ang kainit nga sa panahon dunay Under the Ocean Theme Park sa General Santos City nga kasuruyan ug bugnaw sab nga lugar. Ato kining suruyon kauban si Jestody Humamil. Nindot nga tambayan ba ang imong gipangita karong ting-init? Let's make your tambay experience exciting and fun dinhi sa usa ka suruyanan sa General Santos City. Daw ana ka sa ilawom sa dagat sa imong makita sa sulod, sama sa isda, corals ug uban pang lamang dagat. Gigamitan kini og gobo nga gibutang sa light source aron nga mo'y muhatag og projected images o mga shape.
Bugnaw sab ang lugar. Perfect gayod karong ting init. Gawas ni ana, libre lang sab kini. Busa kining magbarkada. Gipahimuslan ang ilang 3 ka oras nga break aron magpabugnaw sa sulod. Good siya for tambayan sa mga students nga taas og break. For us, 3 hours ang break. So, muna amo ang pampalamig lang po. Nagpunta kami for the lamig po. Since init sa gawas. Nalingaw sab si Baby Rico sa lugar kauban ng iyang inahan. Good. So far, nag-enjoy ka? Yes. This is our first time and we like it here. Sumala sa tagdumala sa establishmento. Pamaagi nila kini aron makatabang nga maminusan ang tumang kainit sa panahon sa Jansan. Nga usahay makasinati og kutob 42 degrees Celsius nga heat index. Sa init ng panahon, we need something that could ease the heat of El Nino, at least man lang malamig sa mata. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Hubamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Alang sa mga nagplanong mag-trekking sa upland area sa Barangay Tagurano, Davao City, drawing na lang una ka na. Kinihuman nagpatuman og temporary closure sa mong lugar ang DENR Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office. Tumong ni ini nga ma-regulate na ang pagsaka sa hikers. Aniya ang unang hugna sa RTV Presents ni Argel Relator. Mayo 2021, unang nahisgutan ang issue sa temporaryong pagpasirado sa trekking trail padulong sa Anagon Peak nga sakop sa upland area sa Barangay Tagurano, Davao City. Niadtong higayuna, dunay petisyon ang mismong mga residente sa Purok 4 nga undangon ang pagpasaka og hikers tungod sa kadaghan sa mga ipangbiling basura nga makaapekto matud pa sa ilang tinubdan sa tubig. Niadtong Martes lang, human sa gipahigayong briefing, miabante paingon sa Upland Tagurano ang mga opisyal sa maong barangay uban ang mga representante sa DENR, NCIP, pipila ka opisina sa LGU Davao, kapulisan ug kasundaluhan. Pipila ka oras nila nga gisubida ang kabukiran nga mao'y ginaagian sa mga nagatrekking. Pag-abot sa ginahimong unang stopover sa hikers, tuod man, tataw ang makahingang hagayod nga kaanindot sa overview sa Davao. Sumala sa residentes sa lugar, bisan sila nakurat matud pa nga sukad giluagan na ang restrictions ni adtong pandemya. Nagkadaghan na ang nagasaka sa maong bukid. Gani, mihangyo matud pa kanila nga maninda og pangpamainit. Sa dihang nagsige na sila balik-balik. Ma'am, pwede mga tubig, ma'am. Oh, na jud kayo, ma'am. Ko, kaluoy pa aning mga hikers dito. Ay, wala man sila makaon sa mao nang ang among gibuhat karon sa lang, naghimo mi gamay lang na kanang kuan lagod lamisa lamisa. Apan lakip sila sa giisyuhan sa DENR og cease and desist order. Nakalatid sa closure order nga base sa probisyon subay sa Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Ginabawal ang pagtukod og bisan unsang istruktura og pagpahigayon og negosyo sulod sa protected area nga walay clearance gikan sa Protected Area Management Board og permit gikan sa DENR. Since nasulod sila sa strict protection zone, which is ginadili ang pagtukod og mga infrastructures diri og mga other activities nga bawal, like kanang mga unregulated na mga tourism activities, trekking, hiking, etc. Siyam ka mga istruktura nga nalambigit sa trekking activities ang temporaryong gipaundang una ang operasyon. Pero ang rason nga atong i-regulate, mao na naghimo ang Barangay Council o resolusyon nga hangyon ang opisina sa mayor nga i-regulate ang maong trekking activity. Nga adunay pagtugod sa barangay, adunay pagtugod sa NCIP ug adunay pagtugod sa ato ang syudad. Gipasabot sa barangay nga temporaryo lang ang pagpasirado aron mahikay sa mugnaong composite team ang regulasyon sa lugar alang sa trekking activities. Ang tumong tuyo sa gobyerno nga ang area dire nga sulod sa protected area sa Pambe o sa claim sa NCIP nga mapadayon na to ang trekking activity nga walay demolition nga mahimo. Karong na-issue na sa DENR ang cease and desist order.
unsa ba ang himuong sunod nga lakang sa Barangay LGU sa pagkig-alayon sa City Government of Davao ug uban pang national government agencies. Kana atong sayron sa laing hugna niining RTV Presents. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Origil Relator para sa One Mindanao. 44 ka mga rebelding NPA nga naglihok sa kabukiran sa Bukidnon ang misurrender sa kasundaluhan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ubay-ubay ka mga dekalibreng armas lakip sa ilang gitahan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bitahan sa kasundaluhan sa 403rd Infantry Brigade sa Malaybalay City, Bukidnon ang 44 ka mga miyembro sa New People's Army nga galihok sa kabukiran sa northern part sa Bukidnon. Gipanguluhan kini sa Deputy Secretary o Finance Officer sa North Central Regional Command Committee nga si Randy Bayot o mas nailang si alias Gov. Sumala pa nga wala na nila naagwanta ang sunod-sunod nga military operation sa kabukiran. Siguro na ako siguro ko akong kaso, wala mo akong kaso. Patabang ko na sa legal team. Kanang mga livelihood siguro sa sunod na siguro na panahon. Sa akong pagkuhanan ni karon, kasing ni lakip sa ilang gisurrender ang 38 ka mga klase-klaseng high-powered firearms ug 2 ka mga pistola. Ubay-ubay sab ka mga babaeng NPA ang lakip sa mga misurrender. Sa tanan nato mga Friends Rescue nga naa dinhi, hinaot mahimo kamo nga inspirasyon sa inyong mga parente ug kaubanan nga padayon pang natuyok-tuyok sa kabukiran ug gakontra sa gobyerno. Labaw na karong panahon sa kalisod. Kami sa 4th Infantry Division magpadayon sa pagserbisyo kung suporta kauban sa nagkaya-kayang ahensya sa gobyerno. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Halos 2 milyones pesos nga kantidad sa illegal nga kahoy ang nakumpiska sa Surigao City. 3 ka mga individual arestado. Sa operasyon sa CIDG Surigao del Norte Provincial Field Unit, kauban ang Department of Environment and Natural Resources sa Surigao City, nasabat ang managlahing sukat sa gipamutol nga klase sa hardwood nga gikarga sa 2 ka 10-wheeler truck sa sitio aton Barangay Ipil, Surigao City. Gilangkuban kini sa mga kahoy nga nara, yakal ug lawaan nga kapin 12,000 board feet ang sukat ug gibana-bana ang nagkantidad og halos 2 million pesos. Sumala sa investigasyon na aktuhan sa otoridad nga gidiskarga ang maong mga kahoy sa 3 ka individual nga walay mapakitang dokumento. Magpahigayon sa bugdugang investigasyon ang CIDG Surigao aron mahibaw-an kung asa gikan ang supply sa maong kahoy. Gikustodiya na sa CIDG Surigao ang mga sospek nga wala na mihatag og pahayag ug mag-atubang og kasong may kalabutan sa illegal logging. Sa talagsong hitabo, 4 ka Philippine Shogun o ang langgam nga bida sa tula nga ibong Adarna ang nakit-an sa Mount Apo Natural Park sa Cotabato. Kini ang 4 ka colorful nga mga langgam nga nakit-an sa bahin sa Mount Apo Natural Park sa Cotabato atol sa Biodiversity Monitoring System nga gipahigayon sa DNR Soc-Sargen. Amo mga langgam gitawag nga Philippine Shogun o mas nailhan sa ngalan nga arak sa tribo Ubo Manubo nga nakapuyo duol sa Mount Apo. Ilado sa bumong langgam kay bida kini sa tula nga ibong Adarna niadtong Spanish era. Sumala sa DNR, kini ang ikaduhang higayon nga dunay nasiplatan nga samang langgam sa lugar sukad sa milabayng tuig. Sumala sa International Union for Conservation of Nature, lakip ang Philippine Shogun sa least concern. Apan, importante matod pa nga ipadayon ang conservation niini sanglit duna kini cultural ug ecological significance sa Mount Apo Natural Park. Ang presensya sa matod pa sa Philippine Shogun nagpasabot nga ana sa maayong kahimtang ang overall ecosystem sa lugar. Davao City LGU gipasidad-an na mga illegal vendors nga nagatinda kilid sa kalsada sa Bangkiron Public Market nga papahawao na. Mao kini ang gibutyag sa Davao City Ancillary Services Unit kung aso nga sugdan na nila karong bulana ang paglimpyo sa illegal vendors nga naninda kilid sa kalsada sa Bangkiron Public Market sa Davao City. Gibutyag sa chief sa aso nga si Paul Bermejo sa GMA Super Radio Davao nga ilan nang napulong ang mga maapektuhang vendors uban ang City Traffic and Transportation Management Office. Gidugang ni Bermejo nga nasa 250 ka vendors ang maapektuhan. Hinoon, napangitaan na kuno kinig pamaagi, pinaagi sa pagpangita sa ilang kabalhinan sulod sa palengke. Kinikabahin sa road clearing operation sa LGU aron dili mabalda ang trapiko ug mahasol ang mga mamalitay sa palengke.
Gawa sa Benilde Lady Blazers nga nakasweep sa eliminations ug karon naghulat na sa finals alang sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Nakasulod na sabang LPU Lady Pirates ug Arellano Lady Chiefs sa step ladder semis. Ang Letran Lady Nice aduna pay usa ka dula karong adlaw una mabalaan kung makasulod kini sa finals. Masayran sab ang final rankings pagkahuman sa dula sa Letran ug San Sebastian karong adlaw. Sa men's division, gawas nga finals bound na ang Perpetual Altas. Nakasulod na sab ang EAC Generals nga nag-qualify na sa step ladder semis. Masayran sab ang overall ranking pagkahuman sa mga dula karong adlaw. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.